Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and may gusto nga po akong ibalita at pag-usapan ngayong araw. Very lang po to, saglit lang kasi natatawa kasi ako. Ano to kanina umaga ko siya nakita. Ano po to, post ni Maharlika regarding dun sa ebidensya nga daw. Part 1 ang ebidensya, may pagganun pa, 'di ba? Banggitin ko na lang po, basahin ko na lang po yung caption ng post niya. So, confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy. Ayon sa ating puting ahas, nakipagsabuatan si Kuting at Lisa sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting. Sino yon? Habang sila ay nagpapakavangag sa Fulberon, kasado na ng gabing iyon ang operasyon ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pa panatilihin si Bangag sa Fulberonic admin. Ialay na kayo sa pakikipagbangbang sa China. Unahin natin sagutin itong sinabi ni Maharlika na confirm daw yung sinabi ni Duterte, ni ex-president Duterte noon na nasa watchlist si PBBM ng PIDEA. So, sinabi niya po yan, kung matatandaan nyo, nung prayer rally. Isa sa mga prayer rally nila, na-forget ko na kung sa may Davao ba yun. So, sinabi niya po doon, sinabi ni ex-president Duterte, na nung mayor daw siya ng Davao, pinakita daw sa kanya na nandun si President Bongbong Marcos sa watchlist ng PIDEA. Pero, pag ni-research mo, pag sinearch mo hindi siya. Hindi po siya ang mayor that time. Naka-fentanyl, kaya nakakalimutan na ang bawat detalye. Yung tao talaga nahuhuli sa mga salita nila, sa sariling nilang, yung kumbaga sariling lumalabas sa bibig nila, doon sila mabubuko. Kasi halata mong sinungaling. Sino bang sinungaling? Pag sinungaling ka, 'di ba? Yung mga words mo, hindi mo na rin alam kung ano yung totoo dun. Minsan magugulat ka, sinabi ko pala yun, tapos biglang bawi. Ito ang ginagawa ngayon ni ex-president Duterte, laban o bawi, 'di ba? Tapos, 'di ba pinasinungalingan nga po ng PIDEA yon that time na wala po, klinaro nila na wala si PBBM sa watchlist. Even nga si Sen Bato 'di ba? Clear niya rin na nung sa kanya, nung time niya, wala din po sa watchlist niya. 'Di ba? Sa mga kapulisan, wala din, pinasinungalingan. So ito namang nilalabas ni Maharlika, gusto niyang pinagmumukha niyang kumbaga syunga-syunga yung mga supporter niya. Kasi klarong-klaro, pakita ko na lang po dyan sa screen. Pero ito, kasi may copy ako dito, 'di ba? Kitang-kita mo yung mga binura. Ayan yung mga stain. Ayan Ito galing po to dun sa X, sa Twitter. Kitang-kita mo yung mga stain. Makikita, mahalata mo kung binura, pinalitan, or whatsoever. Kasi hindi man ako professional in terms of editing. Pero hello, madali ma-identify kung fake, kung gawa-gawa lang, at kung may mga binago. Lalo na, kung si Maharlika gumawa nito, napaka-poor ng editing skills niya. So, mas magaling pa ako sa kanya. Joke. Pero, kidding aside, ang nakalagay po dito, dun sa sinasabi niya ni Maharlika na, ebidensya niya. Nakalagay dito, pre-operation report. So, name of target, no alias. Ang nakalagay, Bongbong Marcos, at may at Bonget, and some unidentified male and female cohorts. Alam mo yung gagawa ka na lang ng fake news. Walang control number. Yung papel o yung pag-edit, hindi malinis. Diyos ko, napakadumi Kahit ako alam mo, kahit elementary, kayang gumawa nito. Mamaya ba nga, pero sa totoo lang tayo, madali lang pong mag-edit nito. May nakita nga ako in-edit Ang nakalagay pangalan ni Maharlika. So, pag pinalabas yun, totoo yun. Ganyan naman yung mga utak ng mga mga DBS dyan
'Di ba? Maniniwala sa fake news. Alam niyo, syunga-syunga na lang talaga yung naniniwala sa mga gantong fake news. So, pag sila ginawan ko, alam mo yon, sasabihin nila fake news, pero pag galing kay Maharlika, maniniwala sila. 'Di ba? So, naglabas po ng statement ang PIDEA tungkol dito sa fake news ni Maharlika. So, ang sabi po, PIDEA debunks fake operational documents. The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. 2 pictures of documents were posted online. An authority to operate and a pre-operation report. Both dated March 11, 2012. PIDEA ran a check through its plans and operations reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. A critical feature of PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubt on the data the system contains. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. So, sabi po dito dapat merong serialized and recorded sa database. So, nabi-verify po nila. Halimbawa, ikaw may negosyo ka. Halimbawa, ako may small business po kami. Ako, nire-record ko lahat. Nire-record ko yung physical count ng product ko, physical count ng product ko, tapos yung kita ko, tapos yung natitira. Kumbaga, may inventory ka. Same as sa PIDEA, yun nga lang, may mas secure yung ano nila kasi syempre bang usapan yan eh. Hinalimbawa ko lang siya sa negosyo. Kasi sa negosyo may ganyan din, may inventory din eh. Para makikita mo kung may nangungupit ba, nalulugi ka ba, yung mga ganung bagay. So, alam nyo na yan, gets nyo naman siguro yan. Ang point ko lang is hindi pwedeng maglabas ng or mag-issue ng ganito, ng mga gantong ebidensya daw kuno, nang wala naman sa database. Or walang, yung control number lang eh. Walang control number yun. So, halatang peke. Halatang gawa-gawa lang. Kasi ako, kaya ko rin gumawa nito. So, ibig sabihin, pag gumawa rin ako ng ganito, maniniwala rin kayo sa akin. Diba? Ewan ko ba, alam nyo, dami pa rin naniniwala kay Maharlika kahit na wala naman siyang maipakitang ebidensya. Kahit nga yung pulburon video na matagal na eh. Ano ba yung sabi niya noon? December, tapos naging January, tapos hanggang sa na-move. Mismong sila nga, hindi na nila alam kung ano yung totoo. Mismong sila, hindi na nila alam kung totoo pa ba yung mga nilalabas nila, yung ini-issue nila kay President Bongbong Marcos. Kasi sila mismo, walang makita eh. Walang makita ebidensya or walang maipakitang ebidensya. Kaya nililihis nila, gumagawa sila ng ibang issue or gumagawa sila ng, alam mo yun, yung kahit na wala namang, halimbawa yung travel, yung foreign trip si Pangulo, gagawa nila ng issue yun para ma-divert sa iba. Kasi syempre, hinahanapan sila, yung mga ginawa nilang issue last year, hinahanap sila sa kanila hanggang ngayon, asan yung pruweba nyo sa claims nyo na ganito. Eh, since wala silang maipakita, iba naman yung ano nila, issue ilalabas. Bagong script, kumbaga. Ganyan yung narrative nila eh. 'Di ba? Ewan ko, syunga na lang talaga yung maniniwala sa gantong fake news na pinapakalat na ni Maharlika. Eh, dapat talaga, mabigyan na to ng leksyon eh. Para magtanda, di ba? Siyempre, magtatapang-tapangan yan. Wala yan dito sa Pilipinas eh. Eh, baka kung nasa Pilipinas yan, quiet yan, tahimik yan. Di ba? Eh, dapat itong mga to, ito yung mga ano eh, nagpapadrug check, papadrug test. Kasi halata mong may ano talaga eh. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless everyone.